Isyu pampubliko, isyu pangklaro, isyu hatod aksyon sa inyo oral mismo. Isyu oral mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Better Communication Development Institute, Southern Pop Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Choice, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Care Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Sota Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crulimar Escudero III, Polleros Botox Builders and Design, Ian Rinovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Cabidan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon. Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon. Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Buban, Sorsogon. Hershey's Food and Refreshments. Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon. Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon. Wala, bebe. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Sorsogon. Araw po ngayon ng Biyernes, Enero 31, taong kasalukuyan. Ako po muna ang inyong makakasama sa Isyu Ora mismo sa ngalan po ni Bossing Rosauro Amistoso. Ako po si Papa Maki Gomez. At tatalakayin po natin ang ilang mga balitang pambansa at narito po ang ulo ng ating mga balita. 200 pesos na aumento sa sahod lusot na sa House panel. 30 bilyong military pension approved na kay Budget Secretary Pagdanganan. Pangulong Marcos, ayon kay Pangulong Marcos, pag-akyat sa Supreme Court ng 2025 budget, bahagi ng destabilisasyon. CHR, suportado ang Child Support Bill ni Congressman Tulfo. Sa ilan pang mga balita, Typhoon missile isusoli sa US kung ititigil kung ititigil ng China ang pangaharas ayon kay Pangulong Marcos. Sa detalye ng ating mga balita, oras po natin, alas 8:05 na po ng umaga. At narito na po ang ating detalye ng ilang mga balita sa ating balitang pambansa. Inapurbahan na ng House Committee on Labor and Employment ang panukalang 200 pesos across the board na aumento sa sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Kung magpatibay lamang o kung mapagtibay bilang batas, uobligahin ang lahat ng mga pribadong negosyo, gaano man kalaki ang industriya, na magpatupad ng 200 pesos sa arawang aumento sa sweldo ng kanilang mga manggagawa. Ayon sa House of Representatives, o ayon kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez, the House of the People is working tirelessly to craft a wage increase measure that meets the needs of our workers while ensuring the businesses, particular MSMEs, micro, small, and medium enterprises are supported during the transition. Ayon yan kay Ferdinand Martin Romualdez. Sabi ni Romualdez na habang patuloy na tumataas ang inflation, ay sumisirit din ang presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Kaya lubhang kailangan ng makatwirang wage hike. Binanggit niya na ang huling batas na ipasa para itaas ang sahod, ang Wage Rationalization Act of 1989, ay ginawa mahigit 3 dekada na ang nakaraan
at napatunayan na hindi ito nagresulta sa lubhang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagsasara ng maraming negosyo. Oras po natin, alas 8:07 ng umaga. Sa iba pang detalye ng ating balitang pambansa. Sa iba pang detalye, inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM ang pagpapalabas ng mahigit 30 bilyong pondo para sa regular pension requirements ng military at uniform personnel o MUP para sa unang quarter ng taong 2025. Ayon kay Pangandaman, ang kanilang hakbang ay bilang pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon pa kay Pangandaman, ang naturang 30.409 bilyong pondo ay nakalaan para sa Pension ng Gratuity Fund o PGF sa ilalim ng Republic Act 12116 o ang FY 2025 General Appropriation Act o GAA. May kabuuang 16.752 billion ang inilaan sa Armed Forces of the Philippines General Headquarters proper at sa Philippine Veterans Affairs Office sa ilalim ng Department of National Defense o DND. Samantala, nasa halos 13.297 bilyon ang inilaan para sa mga attached agencies ng Department of Interior and Local Government o DILG, kabilang ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology at National Police Commission para sa 34 na pensioners na nasa ilalim ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Nagpalabas si Secretary Pangandaman ng 8.530 milyon na pondo. Samantala, ang mga funding requirements para sa pagbabayad ng mga pension ng 2,836 retiradong uniform personnel ng Department of Transportation o DOTR, Philippine Coast Guard o PCG para sa parehong panahon ay nagkakahalaga naman ng 350.680 million pesos. Ang pagpapalabas ng mga naturang pondo ay nakabase sa aktual na pension payroll na isinumiti naman sa mga nabanggit na MUP agency 31 noong nakarang taon. Oras po natin, alas 10:30 ng umaga. At narito po ang ilang detalye ng ating mga balita. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bahagi ng destabilisasyon ang inihaing reklamo sa Supreme Court o SC na kumukwestiyon sa legalidad ng 2025 General Appropriation Act o GAA. Sinabi ng Pangulo na nais lamang ng mga naghain ng reklamo na matigil ang operasyon ng gobyerno at maituloy ang destabilisasyon. Sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos, we shut down everything. I guess that what they want. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So, matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Tiwala naman ng Pangulo na mayroong solid footing ang gobyerno para depensa ng budget at nakausap rin niya si Solicitor General Maynard Guevara. Kumpiyansa rin siya na kayang depensahan ni Guevara ang 6.326 trilyon na budget ngayong taon sa Korte Suprema. Sinabi rin ng Pangulo na binasa niya ang 4,057 na pahina ng budget at wala siyang nakitang blank items. Una nang dumulog sa SC sina dating Executive Secretary Vic Rodriguez at Davao Representative Isidro Ungab para ipaliwanag o para ipawalang bisa ang national budget. Question din ng mga ito ang blank items sa Bicameral Conference Committee report ng Kongreso.
Oras po natin, alas 8:12 na po ng umaga at narito po ang ilan pong mga detalye ng ating balitang pambansa. Suportado ng Commission on Human Rights o CHR ang inihaing panukalang batas ni House Representative o House Majority Leader at CIS Representative Erwin Tulfo. Ito ang inihayag ni CHR Faida Dumarpa at inaabangan nila ang pagsasabatas ng House Bill 8987 o ang Act Punishing the Willful Failure to Pay Paternal Child Support. Ay sa nasabing panukalang batas na inihain ni Tulfo noong nakaraang taon, 6 na taong pagkakakulong ang parusa sa sino mang ama na ayaw sustentuhan ng kanyang anak, bagamat may hanap buhay naman. Paliwanag ni Dumarpa, ang hindi pagsusustento sa anak ay paglabag sa karapatang pantao ng bata na papasok sa Violence Against Women and Children o VOC sa ilalim ng economic deprivation. Ang House Bill 8987 ay lusot na sa House Committee on Child Welfare at nasa Appropriations Committee na para pag-aralan ang pondo na ilalaan sa nasabing batas dahil kailangan ding magtatag ng isang opisina sa DSWD para mga siwa sa child support. Oras po natin, alas 8:13 na po ng umaga at narito po ang ilang pong mga detalye ng ating balitang pambansa. Handa na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibalik sa Amerika ang biniling Typhoon missile system kung titigil ang China sa pangaharas at pag-aangkin sa teritoryo ng Pilipinas. Sa isang ambush interview sa Cebu City, sinabi ni Pangulo na hindi niya maintindihan kung bakit nagkukomento ang China sa naturang missile system. Pagtataka pa ni Marcos, hindi naman tayo nagkukomento sa kanilang missile system na mas malakas pa kaysa sa atin. Kaya hamon ng Pangulo, magkaroon tayo ng usapan sa China para itigil ang pag-angkin sa ating teritoryo, tigilan ang pangaharas sa mga mangingisda at payagan silang maghanap buhay. Gayon din, dapat tigilan ng China ang pagbangga sa ating mga bangka, pag-water cannon sa mga Pilipino, pag-laser at pag-coercive behavior. Tigil nila yung ginagawa nila, ibabalik ko lahat yan. Yan ang pahayag ni Pangulong Marcos. Ang Typhoon missile system ay kaya magpalipad ng missiles anumang bahagi ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Oras mo natin, mga kababayan, alas 8:15 na po ng umaga. At sa ating huling dalawang balita, ang detalye. Patay na ang sanggol ng tinangay ng aso. O patay na ang sanggol na tinangay ng aso. Ang detalye, ganun na lamang ang pagkagulat ng mga residente ng Barangay San Isidro, General Santos City, matapos matuklasan na isang patay na sanggol ang kagat-kagat ng aso mula sa isang bakanteng lote noong Martes ng umaga. Ayon sa ulat, agad na tinakpan ng mga residente ang sanggol at nagsindi ng kandila sa lugar kung saan ito binitawan ng aso. Natukoy rin ang lote kung saan pinaniniwala ang tinapon ng bangkay na hinihinalang ipinalaglag. Sa paunang investigasyon, natagpuan sa lugar ang unprescribed pills na maaaring ginamit para sa pagpapalaglag. Sinusuri ito ng mga otoridad kasama ang mga attending physicians upang matukoy ito ay abortion o upang matukoy kung ito ay abortion. Dinala ang katawan ng sanggol sa isang punerarya habang patuloy na inaalam ng mga pulis ang pagkakakilala ng ina. Ayon kay Police Major Ivan Charles Abastillas, nagsasagawa na sila ng coordination sa mga clinics at hospital upang hanapin ang posibleng ina
lalo na ang mga babaeng may senyales ng kamaliang pagpapalaglaga at matinding pagdurugo. Oras po natin, alas 8:17 na po ng umaga, at sa atin pong huling balita sa balitang pambansa. Tarlac Governor inireklamo sa COMELEC. Ang detalye, sinampahan ng reklamo ng mga barangay official sa Barangay Tibag, Tarlac City sa Commission on Election o COMELEC si Tarlac Governor Susan Yap ng material misrepresentation, gayon din ang hiling na kansilahin ang Certificate of Candidacy at pag-aalis sa listahan ng mga kandidato sa darating na Mayo taong kasalukuyan national and local election. Ang reklamo ay inihain ng mga opisyal ng Barangay Tibag, Tarlac City na sina punong Barangay JR Capulong o JR Capulong Navarro at mga barangay kagawas na sina Larry Espinosa, Mark Campus, Remedio Tabani, Jovely Navarro, Wilson Sapat at Dave Basilio, kung saan inilahad ang mga patunay ng pagkakaroon ng material representation ni Governor Yap. Anila, ang mga ito ay nagpakita ng tahasang intensyon na linlangin ang publiko na siya ay kwalipikadong tumakbo bilang mayor ng City of Tarlac. Isinasaad ng batas ang kwalifikasyon pagdating sa residency ng isang kandidato na itinuturing na material representation sa pagsumiti ng Certificate of Candidacy o COC o pagtakbo sa anumang elected position upang malaman kung saang lugar ito boboto. Sa kanyang COC, isinulat ni Governor Yap na ang kanyang residence ay sa Immaculate Conception Subdivision, Barangay Tibag, Tarlac City. Inihayag ng mismong kaalyado at kapartido ng Governor na si Maria Antoinette Belmonte na hindi naman ito nakatira sa Barangay Tibag. Ayon sa nagreklamo, sa loob ng mahabang panahon ay hindi man lamang nila nakita ang gobernador sa idineklara nitong tirahan. At yan po ang ating mga nakalap na balita mula sa Filipino Star sa ating balitang pambansa. Sa ating pong pagbabalik, padaanin po muna natin ang ilang mga paalala. Sa ating pong pagbabalik, tatalakayin po natin ang ilang mga issue dito po sa lalawigan ng Sorsogon na napapanahon at pagpapatuloy din ng ilang issue na tinalakay din ni Bossing Station Manager Rosauro Amistoso. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa inyo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.
magsinyas kay gyapon ako. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at marami pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy box store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manook, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative.
Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Ayun po, nagbabalik po tayo sa ating programang Issue Ora mismo. Sa muli po, ako po si Maki Gomez at ako po ang inyong makakasama sa pagtatalakay po ng ilang pong mga isyong napapanahon dito po sa probinsya po ng Sorsogon. Noong nakaraang araw ay nakasama po natin o naimbitan po tayo ng Sorsogon Coalition for Environment Protection Forum, kung saan tinalakay po dito ang ilang mga usapin patungkol sa ating environment, kung saan doon nga po sa pagpupulong na yun o sa pagtitipon na yun, naandun ang ilang mga kababayan po natin mula sa iba't ibang munisipyo, ganun din mga opisyal na mismo na medyo parang pagdating sa kanila ay nararamdaman na talaga nila ang pagbabago ng ating kapaligiran. At isa sa mga katanungan nila ay kung nararamdaman din ba ito ng ating mga leader dito sa probinsya ng Sorsogon. Isa-isahin po natin. Una ay meron ho tayong tinatawag na climate change, kung saan ay totoo naman talaga. Sa panahon po natin ngayon ay hindi po natin maisasantabi na nagkakaroon ng climate change. Pero kung sisiyasatin po natin mabuti, noon, ako po bilang Sorsoganon po, Sorsoganon din po ako, nabuhay po ako mismo sa Sorsogon City. Noon po, kahit gaano kalakas ang pag-ulan, hindi naman binabaha ang Sorsogon. Isa po kasi ito sa tinalakay ng Sorsogon Coalition. Ngayon, sabi nila, ang depensa ng ilan nating mga eksperto dito lang sa Sorsogon, dulot ito na pagbaha ng climate change. Pero, kung titingnan natin, marahil ay kung napag-aralan, sabi nga ng iba nating mga kababayan dito sa ating ilang mga Facebook post, sabi ng ilan nating mga kababayan, tayo po ay hindi naman engineer, sabi ng ilan nating mga kababayan, kung napag-aralan lang sana yung mga waterways ng tubig, ay hindi ito babahain o hindi babahain ang ilang porsyon ng Sorsogon. Partikular, dito po mismo sa Magsaysay na hindi naman talaga bahain. Na kahit bumabagyo pa noon, hindi umaapaw sa Alice Bridge ang tubig. Sabi nila, bakit daw binabaha? Ito po, sa ilang pagsisiyasat ng ilang mga kababayan po natin, merong nagsasabi na maliliit daw ang butas na labasan po nitong tubig dito sa may parteng Coastal Road. So ngayon, itong Coastal Road, ito na yung nagiging dati center of attraction. Ngayon, mas na doble ang pagiging center of attraction nito sa dalawang bagay. Positibo at negatibo. Bakit ika mo? Syempre, narito po, ito ang labasan ng mga waterways dito sa parteng dito sa may housing project. Ngayon, ang tanong po ng ating mga kababayan, hindi ba napag-aralan ang volume ng tubig na maaaring dumaan dyan? Na dapat ay hindi ganoon kaliliit ang mga dadaanan ng tubig. Kasi kung mapapansin po natin, nadampingan, dating dagat po yan . Kung matatandaan po natin, yung area na yan, simula dito sa may Rompiolas, panahon pa ng mga administrasyon pa ng Lee, basurahan yan dati. Basurahan. Tambak na basura ang mga nakalagay dyan. Panahon po yan ng Lee administration. Binago nila. And then, noong umupo si dating Governor Francis Chis Escudero,
binago yan, mas lalong luminis yan. Nagkaroon ng coastal road, ngayon nagkaroon ng public hearing dyan na kung gaano kataas dapat yung dadaanan para makadaan din yung bangka. So, sa panahon na yun, medyo na-conceptualize doon ang daanan ng tubig kasi malaki yung daanan ng tubig eh. Yung dinadaanan natin coastal road, parang tulay na yan. May tulay yan, makikita nyo may tulay. So, ibig sabihin, kahit paano, nung panahon ni Senator Chis Escudero, nung governor pa siya, na-anticipate noon yung daluyan po ng tubig. Ang problema, ngayon, nung nagdumping na, parang yung nilagay lang dyan, yung mga culvert lang mula doon sa waterways sa river control na naandun sa barangay ng Sirangan, barangay ng Sampaloc, naandun. So, ibig sabihin, pag na-trap yun, hindi naman natin masisi yung mga kababayan natin, ano? Pero, dapat din natin pagtuunan ng pansin sa mga kababayan natin, maiba lang ho tayo ng konti. Yung mga basura din natin, kailangan na responsable din tayo. Pero ganun pa man, kung na-anticipate natin ang malaking volume ng tubig na dadaan dyan, siguro ay hindi mangyayari ang malaking pagbaha sa Sorsogon. Ayun po, naka-open po ang ating comment box dito po sa Ishora mismo. Pwede po kayong magbigay ng inyong mga komento. Batiin po muna natin ang ating mga viewers. Arlene Cinco Bernardes, good morning. Kay Edna Kaki Pansera, magandang umaga po sa inyo at sa ilan po mga viewers natin hanggang sa ibang bansa po. Ngayon po mga kababayan, sana po ay hiling din po ng iba nating mga kababayan, bakit natin tinalakay po ito? Dahil isa po ito sa mga malaking proyekto ng kasalukuyang administrasyon. Ano po ba ang kailangan dito? Hindi po natin nakikita bilang mga residente ang public consultation. Pag tinanong mo ngayon, yung mga residente, nagkaroon ba ng consultation sa proyektong ito? Hindi ko po tinutukoy ang iisang lugar lang. Maging sa ilang proyekto, nagkaroon ba ito ng public consultation? Ang sagot nila, wala. Isang halimbawa na lang po dyan na tinalakay nung nakaraan sa isang pagpupulong sa Sorsogon Coalition, ay dito naman sa bayan ng Matnog. Ito pong ginagawang Matnog Port o ang extension ng Matnog Port ay nilagyan ng bakod. Ngayon, nung tinanong natin yung mga residente, nung pagsimula ba nito, mayroon bang public consultation? Ngayon, ang sagot nila, wala. Nung itatayo pa lang. Even ang munisipyo ng Matnog, hindi sa kanila dumaan ang isang konsultasyon. Kinonsulta na sila ng PPA doon na mismo nung ginagawa na yun, nabakura na. So ano pa nga bang magagawa natin? May magagawa pa ba tayo? Diyan naman sa ating mga barangay captain na medyo alam nyo nang merong gagawing proyekto. Sa una pa lang, simulat sa pool pa lang, dapat kayo na mismo ang gumawa ng aksyon. Alam nyo nang masisira o maapektuhan ng inyong barangay, kayo na mismo yung gumawa ng aksyon. Agad-agad na. Wait, meron naman kayong kapangyarihan. Ipahinto yan pansamantala dahil meron tayong mga batas. Dapat ipakita din natin yung pagiging kapitan natin sa ating barangay. Katulad na lamang sa barangay Pamurayan. Pag nakikitang merong mali doon sa proyekto, pinapatigil. Eh kung wala namang mali, bakit mo ipapatigil? Ngayon, yung nangyari dito, huli na ang aksyon dito sa Matnog Port. Bakit nga ba binabaha? Dahil din natatrap ang labasan ng tubig. Ganyan din yung nangyayari sa Sorsogon City.
doon mismo sa babahay na andoon yung labasan ng tubig. So paano ba natin yan mangyayari? Nagpatawag sa Sangguniang Panlungsod ng isang pagdinig, so saan ay naandun ang ilang mga engineer para mapag-aralan kung bakit nagkakaganito yung pagbaha sa Sorsogon. May nakausap tayong isang engineer, bago pala dapat ginawa ang proyektong yan, hindi ho tayo nagmamagaling dito, ano? Tinatalakay lang din ho natin base sa mga veterano na mga inhenyero na batikan na sa paggagawa ng project na yan, ng mga ganyan, mga waterways, paglalagay ng culvert. At alam nyo ba, sa paglalagay ng culvert, meron ding specialist kung saan ang paglalagay ho ng culvert sa mga waterways ay pinag-aaralan ho yung volume ng tubig, yung patak ng ulan mismo, patak ng ulan, kada segundo hanggang sa kung aabuti ng 24 oras. So ngayon, kahit mayroong climate change, mai-estimate kung merong specialist na engineer doon ho sa paglalagay ng culvert. Ngayon, ano na yung mangyayari? Ibig sabihin ho nito, hindi ho na-anticipate yung volume ng tubig kung saan malaki ang dadaan doon, tapos yung nilagay mo lang na culvert ay isang maliit lang. So ano ngayon ho yung mangyayari? Yung mangyayari ho ngayon, kung itukoy ng engineer yung mga culvert na yon, so ano mangyayari ngayon? Panibagong project na naman. Babaklasin yon, papalitan, maging yung coastal road, baka matamaan pa yan. So parang sabi nga, hindi ho tayo nagsasayang ng pondo ng bayan dito. Yung sinasabi din ng ibang mga kababayan natin, kung mababasa ho natin, yung mga komento nila noong mga araw ng pagbaha. Kasi tinalakay ho natin ito kasi bawat pag-ulan ay kinakatakot na ho ng mga kababayan ho natin na baka bahain na naman sila. Para nagkakaroon na ng trauma. Oh, meron ding ibang lugar na dati hindi binabaha. Pero ngayon binabaha na. Pero ang Sorsogon, hindi ho talaga ganun binabaha. Bakit? Ang tanong dito, bakit hindi napag-aralan ng mabuti yung mga labasan ng tubig? Ngayon, sinisisi natin sa mga basura. May punto naman ho kayo kung sinisisi sa mga basura. May punto naman. Kaya panawagan din natin sa mga babayan natin. Iwasan ho natin yung pagtatapon ng mga basura sa dagat o sa mga labasan ng tubig. Dahil yung mga maliit yan, pwede yan maipon. Pero ang tanong, pag wala na ba kayong makuha na basura dyan, hindi na bababahain ang Sorsogon. Dahil dyan sa maliit na butas. Meron tayong ilang mga dadaanan ng tubig, katulad dyan sa Salog, may mga sanga-sanga dyan, na maaaring bumara. Let's say, sample natin, yung sa Barangay Pamurayan, sa Barangay Maluto, maliit lang na culvert yung nilagay doon. Ngayon, dahil sa mga sanga-sanga, malinis naman yung area, walang mga basura. Dahil sa mga sanga-sanga, naipon doon, dahil sa maliit na culvert, nabara, yun lang ang isang sample natin dyan. Kaya panawagan natin sana sa mga ganito, wag lang ho tayo proyekto ng proyekto. Ang dami ho nating proyekto ngayon na medyo nakakaabot na sa ibang lugar, nakakaabot na sa nasyonal, nababalita na sa nasyonal, mga river control na Ampaw, river control dito mismo sa Sorsogon City. Konkreto sa labas, nung makita sa loob, puro buhangin. Hindi ho natin yan may tatanggi. Meron ho tayong mga video niyan. Bakit, ang tanong ho, bakit nagkakaganito? Lalo na ho dito sa 2nd District. Sino ba ang accountable nito? Sino ba ang may control nito? Sino ba yung mag-aayos nito? Meron bang karapatan ang LGU ng Sorsogon? Meron bang karapatan ang province ng Sorsogon na
ipatawag man lang ang mga DPWH? Nagkaroon po ba ng pagpapatawag sa DPWH? Para, lalo na po dito sa 2nd District, ang tinutukoy ko ho, yung mga ampaw na mga tulay, ampaw na mga river control, ampaw na mga kalsada, dito ho yan sa 2nd District. Kanino hong liability po yan? Meron po ba kayong tinatawag na site inspection bago po ang proyekto at pagkatapos ng proyekto? Sa nakikita ho natin, parang walang nangyayari kahit parang nagbibingi-bingihan na lang tayo sa mga panawagan ng ating mga kababayan. Hindi na ho bumubuti ang panahon, pasama ang panahon. Sana ho sa mga susunod ho ninyong proyekto ay i-anticipate nyo palagi ang sama ng panahon, hindi yung kayo lang ang makabubuti. Direkta ba itong, let's say, nagpapagawa tayo ng magandang kalsada para magamit ng mga taong bayan. Ang problema ho dito, gumagawa tayo ng proyekto, direkta ngang nagagamit ng mga tao, pero may limitasyon. May limitasyon sa magandang paggamit nito. Bakit? Ilang buwan? Babaklasin. Yung mga lubak-lubak na kalsada, hindi binabaklas, pero yung maayos mong kalsada, binabaklas na. Ano ba ang meron dyan? Bago po yan, kung mapapansin nyo, sabi ho ng engineer na nakausap po natin, bago gawan ng kalsada, meron niyang tinatawag na pagtetest sa lupa kung maayos ba ito. Yung lupa mismo, hindi yung kalsada, yung binubutasan. Makikita ho natin sa kalsada, yung mga binubutasan na mga dating kalsada na. Pero ang dapat pala niyan, bago lagyan ng concrete covering, binubutasan muna yan, binubutasan para mapakita kung ano ang ma-check yung lupa. Wala na akong gumagawa niyan ngayon. Makikita ho natin, may mga ilang videos tayo sa mga bagong kalsada na walang ganyan. Hindi ho nila tinetest ang soil na paglalagyan ng kalsada. Yung kadalasan ho natin makikita ngayon, bago pa yung kalsada, bubutasin na. So, kung para sa inyo, maganda yan, ikaw ba naman malaking proyekto yan. Sino ba naman ang hindi masisiyahan? Hindi ho ba? Ngayon mga kababayan, ito naman, panawagan na natin sa mga kababayan din natin, maganda-andahan na ho kayo dahil ngayon parang magsusunod-sunod na naman ang share line. Pagandaan ho natin at sigurado babahain na naman po tayo. Ito po, babasahin ko lang po ang itong post ng Sorsogon 101 as of January 9, 2023 pa po ito. Ito po ang nakalagay dito. Kasama ho itong plano, ang nakalagay dito, Sorsogon Provincial Governor Buboy Amor and Sorsogon 2nd District Congressman Wu Fortes together with officials from the provincial government met with the Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Pangandaman to ask assistance regarding the congestion at Matnog Port. The decade-old problem, as discussed by Sorsogon Tourism Officer Bobby Gigantoni, puts the province's image in jeopardy with further complication arising from it. The solution, according to Governor Buboy Amor, is expand the port in order to elevate the long time of vehicles that queue across the national highway that create additional traffic to Matnog and the municipalities before it. In a presentation at the DBM, the planned reclamation of land at the port, dito po yan sa Matnog Port, is estimated to be 10 hectares to facilitate at least
2,000 vehicles. Ask for its opinion. The Philippine Ports Authority o PPA, which handles the port, Matnog, said they have no opposition. Wala ho silang, hindi ho sila tumutol dito, yung PPA. For the proposed projects, as it is more practical than building another proposed port in Santa Magdalena. The Budget Department was convinced by the presentation of the provincial government and has asked for the concerned officials to fast-track the Memorandum of Agreement between the PBA and the Department of Transportation o DOTR. So, nabanggit ho dito, sabi dito, kung gaano kalaki, estimated 10 hectares to facilitate at least 2,000 vehicles. Yung mangyayari ho niyan dito sa Matnog, makikita ho natin yung port ng Matnog. Yung port ng Matnog, lalawakan pa yon. Ibig sabihin, magkakaroon ng reclamation. Magkakaroon ng backfilling doon sa dagat mismo. Ibig sabihin, nasa zona maritima. So, ano ho ang mga komento dito ng ating mga kababayan? Ito ho, babasahin ko lang po ang ilang komento, no? Sabi, babahaon na babahaon kita pag nangyari yon. Totally, sapung na kita. Wara na sindagat sa tapat sin Caloocan. Nyan tabunan. Sabang lang ang luwasan, tubi, hali sa kabuludan. Sabi pa ng isang commentator dito, makikita nyo ito sa Sorsogon 101, ang mga comment dito. Makaluluoy son ang mga tao kung irugson. Niyan pa lang grabe na baha. Wara pa yun bagyo. Isa po iyan sa awareness ng kada sayo na dapat talaga maayos ang drainage na dadaluyan sa tubig. Sana maging lesson learned. Yan na nangyari doon sa ato na nagbaha doon. Isa pang comment, mao maski diri man kita magtugot, wala man kita adason magagawa, kay gobyerno na son ang nagplano. Kung para sa ako, diri dapat yung tugutan. Kay kita man lang, ang madanas san mga kalamidad na maabot san panahon. Diri man nangyari bagaan pagbaha niyan, o niyan lang talaga kay puro nahak. Konstruktura. Yan o. Mismo mga kababayan ho natin, lalo na ho dito sa bayan ng Matnog, marunong sila mag-isip. Ang tanong, bakit hindi yan naiisip nang nag-propose ng project na yan? At ngayon nga, doon mismo sa may barangay Caloocan, tuloy-tuloy na ang reclamation doon, tuloy-tuloy na ang backfilling doon. Binakura na ang barangay ng Caloocan. Ano ang inihingi ng mga mangingisda doon? Bigyan sila ng 15 meters para madaanan ang kanilang mga bangka. Ginawa ba nila? Ilan lang yung binigay? Kakarampot lang. Diyan sila nabuhay, pinagdamutan pa. Ngayon, masisisi po ba natin yung LGU ng Matnog? Hindi ho natin masisisi. Bakit ika mo? Hindi ho dumaan sa consultation sa Matnog. Yan ho yung nangyayari ngayon. Walang consultation na nangyayari sa mga proyekto dito sa bayan ng Matnog. Ultimong pag-distribute nga ng DSWD relief goods, hindi na dumadaan sa munisipyo. Ano ba yung guidelines yan? Dapat dumaan ka sa munisipyo, pero wala. Sana baguhin nyo yung ganyan. Kung sino ho yung nakakasakop po dito sa jurisdiction ng Matnog, yan po ang munisipyo. Dapat dumaan ho kayo sa konsultasyon. Bakit naman binabaha ngayon yung barangay ng Manhumlad? Bakit binabaha yung ilang barangay pa papuntang Balukawi? Binabaha na mismong Maharlika Highway na nasasakupan nitong barangay Manhumlad dito sa bayan ng Matnog. Ito mga kababayan, napakalaking issue kasi nito. Kanina natalakay natin, mga highway. Ngayon mga highway na din yung binabaha. Bakit kamo
binabaha. Dahil sa palpak na naman na proyekto. Nung makausap natin, yung engineering office dito sa bayan ng Matog, si Engineer Di Guzman, tinanong natin at pinakita din nila yung mapping ng mga waterways dito sa bayan ng Matog. Way back 2019, kung hindi ho ako nagkakamali, nagkaroon sila ng project para sa waterways dito sa Bantigi. Kung saan, itong project pala na to, ang proposed project pala ng munisipyo ng Matnog dito ay isang tulay. Bakit isang tulay? Para kahit gaano kalaki ang tubig, doon kasi sa barangay Bantigi, daan doon yung pinakamalaking waterways or major waterways ng malaking portion ng labasan ng tubig. Doon mismo, ano ang nilagay ng DPWH? Second District. Yung nilagay ho doon, hindi sinunod ang proposed project ng munisipyo ng Matnog. Yung nilagay nila doon, box culvert. Yan ho yung mga engineer dito sa bayan ng Matnog. Sa akin din hong pagtatanong-tanong, hindi ho basta lang mga engineer ho yan. Mga veteranong engineer din ho yan. Hindi yan magpo-propose ng project kung wala silang hindi nila pinag-aralan. Kasi sinong maapektuhan? Sila din mismo. Bakit? Taga dito din sila. Anong nangyayari ngayon? Doon mismo sa box culvert na yon, na naandun sa Bantigi, na minsan ang kinontra ng munisipyo, na hindi naman sinunod ng kontraktor, hindi sinunod ng DPWH. Sino ang kawawa dito? Yung kawawa, yung end user. Sino yung end user? Yung end user po dito, yung Matnog mismo. Galing ho sa mga palayan, yung barangay ng Naburakan po sa bayan ng Matog, hindi yan binabaha. Ngayon, dahil sa natrap ho doon sa box culvert na nilagay ng DPWH, bumara ngayon, nagkakaroon ngayon ng backflow doon mismo sa may box culvert. Bakit? Paliwanag ng engineer, hindi kasi kakayanin ang volume ng tubig. May computation yan. May computation din yung bawat patak ng ulan na para tumaas yung na kung saan nagiging kausa ng pagbaha. Nagkakaroon ngayon ng pag-backflow. Babalik po doon, papunta doon sa may river control hanggang sa barangay na Buracan, na Manhumlad, hanggang doon pa po sa unahan. Tanong naman ng ilang mga Matnoganon, bakit bumaha? Bakit naman binaha ang barangay Tabunan? Binaha ho ang barangay Tabunan, binabaha naman talaga dati yan. Pero bakit ganun kalaki ang pagbaha? Makikita nyo po, dyan sa Coastal Road, merong ginagawang construction ng tulay po dyan. Ito, linawin ko lang, merong ginagawa, construction na naman ang naging problema. Bakit? Yung sheet file na naandun mismo na natatrap yung waterways ng Tabunan, hindi ho natanggal nung pagbuhos ng ulan. Hindi ho yun natanggal doon. Bakit hindi yun natanggal? Kasi yun yung gagawing detour. So ngayon, itinanong naman natin si engineer, una natin tinanong yung barangay captain ng Tabunan, sabi niya, yun yung nangyari, ginising niya yung operator ng bako. Ang problema, sabi ng operator ng bako, walang gas yung kanilang bako. So, paano matatanggal yun? Yung ginawa, nag-disponer pa ang barangay captain kasama ang kagawad para lang maalis yun. So, bilang kontraktor, dapat maging responsable din ho tayo. Sino ba yung may pinakang malaking proyekto ng construction dito po sa Sorsogon? Ang dami hong palpak na proyekto dito po sa Sorsogon. Sino ba yung may hawak ng pinakamalaking proyekto dito? Malalaman nyo ho yan sa mga susunod nating talakayan. Kung sino ang may pinakamalaking porsyento ng construction dito po sa Sorsogon.
sa buong Sorsogon. Sino ba yung contractor na yan? Kaya ho, paalala lang ho, maging responsable ho tayo. Kasi binabalahura ho natin yung pondo, binabalahura natin yung mga taong naapektuhan. Binabalahura nyo rin yung proyekto at higit sa lahat, binabalahura nyo yung sarili nyo. Hindi ba kayo naaawa sa mga naapektuhan? Basta lang meron kayong proyekto, okay na yun sa inyo? Oo, magandang kalalabasan. Sample dito. Dito sa Coastal Road, noong panahon ni former Mayor Claudette, merong contractor dyan. Yung ginawa, lalagyan sana ng box culvert. Anong ginawa ni former Mayor Claudette? Dahil nanindigan siya, pinagiba niya, pinatanggal niya ang construction na yun. Ngayon naman, dahil nalaman naman ni Mayor Catleya dito sa bayan ng Matnog, yung hindi tinanggal yung sheet pile, uminit na naman yung ulo. Kaya ho, sabi ko sa inyo, manindigan lang kayo. Uminit yung ulo, binigyan ng babala yung kontraktor. Pag naulit pa na hindi tinanggal ang sheet pile tuwing umuulan, doon sa labasan ng tubig, ipapahinto yan. Sino yung lugi? Kayo. Bakit? Nagsasayang kayo ng pera nyo, nagsasayang kayo ng pondo. Lugi din yung mga mamamayan. Pondo ng tao yan, pondo ng taxpayer yan. Pahalagahan nyo naman. Maging responsable naman kayo. Pero ang kagandahan naman ho dito sa kasalukuyang project na to, dito sa Coastal Road, yung ginagawang tulay, ay kumonsulta sila. Yung naging problema lang ho talaga nila dito, hindi nila natanggal ang sheet pile. Pero yun nga, maging responsable kayo. Bakit naging mas maganda ito kumpara sa naging project noon dito? Kasi sinunod dito ang kagustuhan ng LGU na tulay ang gawin. Kasi bukod sa madadaanan ng mga sasakyang mga mangingisda, mga sasakyan na mangingisda, madadaanan din ng malaking volume ng tubig. Wala kang pangamba. Kung sinusunod nyo lang sana yung kagustuhan ng munisipyo, di sana wala kayong problema. Kayo lang din yung gumagawa ng problema. Ngayon, meron po tayong tatalakayin. Pahabol lang po natin, at medyo aabutin na tayo ng oras. Papa Harold, ipakita nga po natin yung kumakalat po ngayon na ayan. Meron ngayon, mga kababayan, kumakalat na issue patungkol po dito sa van. Ayan, makikita mo natin sa screen, Noong nakaraan, ang isang gabi lang ito, nag-post ang isang Mark Buenaventura na nagbababala. Makikita ko natin sa screen, binababalaan ang taong bayan dahil meron daw dyan sa parte nila ng humihinto na van, kinukuha yung bata. Ngayon naman, nung nakaraan naman sa Erusin o sa Barangay Biton, meron naman ng itim na van na hinintuan ng mga bata at pilit na kinukuha. Kung saan nilinaw ho ito ng Barangay Biton, Magallanes. Merong van na itim na hindi totoo na merong nangunguha ng bata. Sabi ng Barangay Biton, hindi Barangay Biton. Yung nangyari, inutusan yung bata na pumili sa tindahan, yung kontraktor, baka sabihin nyo, kontraktor na naman, Yung kontraktor, base lang ito sa kontraktor, huminto doon sa mismong batchingan nila. Ngayon, akala ng mga bata, kikidnapin sila dahil nagkakausa na nga ho ito ng takot sa mga bata, ng takot sa publiko, na alarma na. Meron ho ba, ang tanong dito, meron ho ba tayong nabalitaan sa nasyonal na napatunayan
Ang hirap po dito, ngayong tinalakay ho natin to, baka gawin nilang makatotohanan. Pero, hindi ho ito mangyayari. Bakit? Ang dami ng mga CCTV ngayon eh. May nakuhanan ba? Meron bang nakuhanan? Kung meron, sige, ilatag natin. Ngayon naman sa Erusin, may nag-post na naman. Nilinaw ngayon ng Erusin, sabi ng Erusin, sa Niantabi, wala pa kami hinahatag na report sa nairog sa dina insidente. Matiano tabi na makipag-ugnayan sa himpilan para mag-report sa dina insidente para mahimunan tapo tulos ini na aksyon kung totoo man na nangyayari dito sa mismo sa Erusin. Meron pang nag-comment, matanda. Kinomentan ng Erusin MPS, tinatanong kung saan sila, pwede bang hindi naman sumasagot. Ang problema pa ho nito, ang nagpapakala to nito ay mga fake account. Katulad ho nitong Mark Buenaventura, hindi mo na ho ito mahanap ngayon. Ang dami hong mga fake account ngayon. Ang tanong, bakit tuwing mag-i-eleksyon, merong kumakalat na mga ganito? Noong araw, kung matatandaan ho ninyo, bago ang eleksyon, ilang buwan bago ang eleksyon, kumakalat ay ang tungkol sa aswang. Sumikat pa nga noon si Maria Labo, ganyan, mga aswang na panakot. Inausong aswang ngayon eh. Ito naman, patuloy na naman nilang nilalabas itong nangunguha ng bata. Sige, challenge ho natin ito, no? Sa PNP. Sige, paigtingin ho natin yung ating seguridad. Pero sa tingin ko naman ay pinaiigting naman ng PNP ang seguridad dito po sa Sorsogon. Lagi naman may visibility. So paano nga ba naman ito mangyayari? Ang problema ko dito, fake account, ano? Bakit ito natin tinalakay ito? Tuwing mag-i-eleksyon, lalabas ito. Bakit? Para ba matabunan ang mga issue? Ang nakapagtataka pa nito ay mga fake account. Ilang mga fake account ang na-identify. Meron na nga bang troll farm dito sa Sorsogon? Wala ho akong tinutukoy, ano? Nakabase lang ho ako doon ho sa mga ilang mga balita natatandaan ko way back sa National. Meron ho kaming na-cover na mga na troll farm. Tapos, yung may i-share ko lang ho ito, ano? Wala ho akong pinapatamaan dito. Meron ho kaming na-cover na isang troll farm kung saan ay madami hong mga fake, syempre mga ginagamit nila, mga fake account. Ngayon, napag-alaman noon na yung may-ari pala ng troll farm na yon ay kinanta siya ng isang binabayaran nila. Yung may-ari pala noon ay isang politiko. So, bakit kailangan ng ganun? Yung nakakatakot dito sa Sorsogon, bakit meron ng mga fake account na kumakalat? Bakit meron ng mga fake account na kumakalat? May troll farm na po ba? Yan yung katanungan natin. So, alamin po natin yan sa ating pag-stat. Baka ito nga ay, sabi nga, baka ito nga ay paraan para pagtakpan ang mga issue na napapanahon. Wala ho akong baka nga, kasi sa nalalapit na eleksyon ito natatapat. Ang daming mga fake account. Sa mga kababayan po natin, mag-ingat po tayo sa mga fake account, mag-ingat po tayo sa mga fake news. Kung meron man po tayong mababalitaan na mga bagay na medyo kahina-hinala sa ating kapaligiran, huwag po tayong mag-atubili, huwag po tayong mag-alinlangan, na pagbigay alam sa hipaturan ng pulisya o sa pinakamalapit na mga otoridad katulad ng inyo pong barangay. Or i-save nyo po, mangyaring i-save nyo po ang mga contact number ng mga himpilan na pinakamalapit po sa inyong nasasakupan. Kaya
lagi po mag-ingat, maghanda sa anumang uri ng punos. Maghanda rin po tayo sa mga bagay na maaaring mangyari sa ating kapaligiran. At syempre, maraming salamat. At inabot na po tayo ng oras ng pamamaalam at medyo na-advance po tayo na-adjust po tayo ng 10 minutes. Sa muli po, ang oras po natin, alas 9:08 na po ng umaga. At ang oras po na yan, hatid po sa inyo ng lahat po ng staff ng issue ora mismo at sa lahat po ng ating mga advertiser. At syempre po, advertisement. Sa muli po, ako po si Papa Maki sa ngalan po ng aming station manager, bossing Rosauro Amistoso, ang pinaka-pogi, romantiko, simpatiko, si SM Rosauro Amistoso. At sa ating pong technical side, nandyan din po ang gwapo, maginoo, macho gwapito na si Papa Harold Arabejo, at nandyan din po si Papa Clark. At syempre, ang pinaka-poging kagawad ng Huban na si isang barangay sa Huban, nakalimutan ko lang. Nakalimutan ko yung pangalan. Si Papa Joel. Joey pala, Joey. Bakit nakalimutan natin yun, ano? Okay, sa ngalan po ng buong team ng Bicol TV Sorsogon, sa muli po, Maki Gomez para sa issue ora mismo. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pamklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.